Alam mo ba na kailangan mong ingatan yung mga property nyo na wala nakatira, tulad ng bahay or lupa? This past few days, this past few months, no, marami tayong mga watchers na nag-PPM sa atin na may problema sila sa bakanting lote nila, no, na namanan nila or nabili nila or sa property na na-acquire nila na hindi nila natira ng matagal na panahon, tapos pagbalik nila, nagulat sila may nakatira ng mga illegal settler or mga taong illegal occupants dito. Once kasi na may tumira na dyan na mga illegal settler at kailangan mo silang paalisin, yung iba naman dyan umaalis naman kaagad. Pero may mga insidente, no, na hindi umaalis yan, matatapang pa yan, and at the same time sasabihin nila may nagbenta raw sa kanila nung lupain na yon. Especially kung may titulo naman talaga kayo ng lupa, hindi naman literally na nang-i-scam sila, pero possible na scam sila ng mga sindikato na nagbebenta ng mga lupa na may peking papeles. Especially sa mga lupa na binibentang rights na tinatawag. So alam mo ba na may mga certain ways para maiwasan, no, yung mga illegal settler na yan, at yun yung ina-apply natin before until now, kaya hindi tayo nabibiktima ng mga ganyang klaseng tao. At today, discuss natin yung several ways para maiwasan yung mga yan. Yung iba dito, basic lang, no? Kung kulang, dagdagan nyo na lang. Number 1, bakuran or fence. Hindi naman literal na kailangan mo gumasos ng daang-daang libo dyan, no? Marami nga tayong kilala na nagbakod lang ng napakasimpleng mga bamboo, mga pinagputulan ng kahoy, konting alambre. Basta at least magkaroon ka man lang ng basic fence. Pero kung may chance naman or may pera naman, may budget naman yung family, mabuting medyo gandahan mo na yung fence na gagamitin mo para mas secure din. Number 2, caretaker. Maganda pa rin kahit paano na may tumitingin-tingin sa lupa mo once a week, twice a week, kaya naman at least twice a month. So sa caretaker, kasama na rin dyan paminsan, no, yung paglilinis nila at least once a month doon sa property. So nalilinis yung property mo, may tumitingin-tingin pa, and at the same time, may intimidate, no, kung sino may gustong pumasok doon, especially kung malapit lang yung caretaker na yan doon sa property mo, which is siyempre, madalas yan mabibisita. Except na lang guys, sa mga subdivision, kasi alam naman natin, di ba, subdivision medyo mahigpit, so kahit paminsan nga dyan, walang mga bakuran yan, walang caretaker, okay lang. Hindi ka agad basta-basta napapasok ng mga illegal settlers yan or mga illegal occupant. Pero mabuti na rin yung sigurado na magkaroon ka ng ganito kasi hindi naman kamahalan yung bayad sa mga yan. Especially kung meron kay arrangement na paminsan lang siya pupunta dun sa property. Number 3, kung may chance, lagyan mo ng small place for caretaker mo, no? Ibig sabihin parang guard outpost or maliit na infrastructure para makita nung iba na may nakatira dun or may nagmamayari ng property na yon. Kasama na rin dyan yung mga signages na bawal pumasok, no trespassing, para ma-deter kahit papano yung mga magtatangkang mag-squat yan. Number 4, kung may chance, lagyan nyo ng konting tanim, konting bulaklak, konting papapaganda, i-landscape nyo naman. Kasi kung makikita yun ng mga tao na walang guys, na mga walang nagme-maintain sa lupa, ang tasa ng mga talahiban dyan, siyempre may isip ng mga squatter o kaya ng mga illegal, mga sindikato, no, na walang tumitira dito. So, kung lagi nakakat yan, maganda yung landscaping dyan, siyempre kahit papano, medyo iiwas sila sa mga ganyang klaseng property. Number 5, lagyan mo ng ocular inspection, no? Hindi naman literal na ikaw yung pupunta doon lagi. Pwede ka mag-utos ng third-party personnel mo na pupunta doon or kamag-anak, kakilala para mag-check at mag-picture lang doon. Siguro once a month or kung medyo malayo, siguro once every 3 months man lang at least. Para ma-check mo, no, kung ano nga ba yung lagay ng property mo ngayon. Kung bahay naman yung tinutukoy mo na property na meron ka, mabuting patirahan mo pa rin to or siguro paupahan mo kahit murang halaga lang. Para at least kahit paano may nagbe-maintain dahil karamihan ng mga bahay na inabandona at hindi naman na-utilize, madalas yan yung mga mabilis masira kasi nga